Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng sining, aani ng galing, diwa at damdamin ng taong bayan. Aani ng anyo ng ating pagtatao. Aani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng liwanag ng kamalayan. Aani ng diwa ng taong bayan. Aani ng gabay sa ating paglalakbay. Aani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 aani ng sining ng taong bayan. Aani ng likha ng taong malikhain, ating anihin at ihahain. Aani ng saysay, aani ng salaysay, aning kasaysayan ng taong bayan. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Aani ng sining ng taong bayan. Aani ng sining ng taong bayan. Kamalayan, liwanagan, pagdiriwang. Aani ng sining. Ani ng sining ng taong bayan. Ani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Ani, 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 ani ng sining Sulong na! taong bayan. Ani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Ani, 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 ani.
Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at buhay na araw mga kapadayon. Nandito po tayo ngayon sa makasaysayang Fort Santiago at espesyal nga ating araw mga partners. Yes, mga partners, dahil nasa makasaysayang lugar tayo, mga kapadayon, ngayong araw na ito ay ibabahagi namin ang mga programang nakaantabay para sa inyo para sa pagdiriwang ng National Arts Month dahil February is National Arts Month. Kasama natin ang mga heads ng National Committees ng Subcommission on the Arts. Ibabahagi namin ang mga magagandang programang gagawin natin para sa selebrasyon ng National Arts Month 2021. Malalaman din natin ang mga detalye ng programa ng UP Diliman, Encuentro, para sa pagdiriwang ng National Arts Month at 500 years ng circumnavigation of the world. Makakasama natin maya-maya lamang si Professor Toym Imaw. Exciting ating buong programa mga partners, pero hindi pwedeng mawala ang ating inaabangang sining inspirasyon. O mga kapadayon, umantabay lamang kayo at samahan kami sa isang oras ng aral, inspirasyon at saya dito lamang sa inyong paboritong online cultural program. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Narito po ngayon ang Padayon dito sa makasaysayang pook ng Fort Santiago. Narito rin po ang Raha Sulaiman Theater kung saan naganap ang unang stage production ng Philippine Educational Theater Association or better known as PETA. Narito po tayo sa historic Raha Sulaiman Theater dito sa Fort Santiago. Natatandaan ko po nung unang pagpunta ko rito. Isang hapon, mga bandang alas 4. Kasama ko po ang dating playwright na kaibigan Alberto Florentino. At kasama po namin sa pagdating dito ay si Architect Locsin. Dito po kami nagtagpuan nila Miss Cecil Guidote at kasama po niya noong panahon na yon, hindi pa ho sila mag-asawa, si Hiherson Alvarez. Dito po namin idiniscuss kung ano ang mangyayari dito sa Talahiban na panay bato at marumi at kung paano ang gagawin. Pinakita po namin ito kay Architect Locsin at dinescribe ni Cecil Guidote Alvarez kung ano ang gusto niyang mangyari. Ito na nga, naging teatro at ang kauna-unahang drama na ginawa namin dito ay ang Bayaning Huwad. Based on Virgil Moreno's Is True Patriot. At mabanggit ko po, masasabi po nating isa ako sa mga kauna-unahang tumindig dito sa entabladong ito bilang participant o bilang aktor ng Bayaning Huwad. Ang Bayaning Huwad po ay pinangungunahan ni Vic Silayan, isang napakahusay na Filipino actor, not only in the movies but principally stage actor at napakabuting tao. Pangalawa po, nakasama namin ay si Ginang Lolita Rodriguez, isang Best Actress of the Philippines. And yours truly, kasama po nila bilang ang role ng kasike o medyo kontrabida. Yan. At bukod sa kanila, kasama din po namin si Lily Gamboa, now O'Boyle. Kasama po dito rin si Robert Arevalo at mga iba pang mga member ng PETA during that time. Si Mike Parson po
ay kasama rin dito bilang artista kasi siya po nagpahiram ng kabayong ika nga sinakyan magmula doon sa pintong yon papunta rito. Napakalaking production po noon, napakalaking significance because that was the first PETA play on this stage, Raha Sulaiman Theater, na itinatagpo ni Madam Cecil Guidote Alvarez. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing, end them. Kasabay ng pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga sining ay isasagawa sa pangunguna ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts ang Encuentro UP Diliman Arts and Culture Festival 2021 bilang paggunita sa ika-50 taon ng Diliman Commune at ika-500 taon ng pagtatagpo ng Pilipinas at Espanya. At makakasama natin upang ibahagi ang mga dapat abangan sa Encuentro UP Diliman Arts and Culture Festival 2021 ay ang multimedia artist at isa sa mga nangunguna sa Encuentro. Walang iba kundi si Professor Toym Imaw. Magandang araw, sir. Magandang araw, Prof. Magandang araw po. Kumusta po tayo, sir? Okay naman. Ito naman. Tuloy pa rin yung pagkakwento despite the pandemic lockdown at naririto tayo ngayon para ibahagi namin yung munting presentasyon ng UP Diliman during its Arts Month na ipapamahagi namin sa bayan. Sir, paano po nabuo ang Encuentro? Okay, kasi naman ito yung parang pagbabalik gunita sa mga naging pivotal events sa history ng pamantasan, no? At nagsimula ito nung sinasabi nga natin during the first quarter storm na nangyari noong 1970. At sumunod noong 1971 ay yung Diliman Commune ang nangyari at sumunod naman yung pagdeklara ng Batas Militar noong 1972. So marami po tayong mga kwentong nakakapalibot doon sa mga pangyayari na ito, naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. At para sa amin sa pamantasan, napaka-importante na magbalik tanaw upang alalahanin yung mga tao, mga pangyayari at mga lessons na pwede nating matutunan sa isang yugto ng kasaysayan na ito ng ating bansa. Sir, bakit po Encuentro yung titulo ng ating activity? Well, Encuentro kasi we're not only commemorating yung sinasabi nga natin Diliman Commune na nangyari noong 1970, no, between mga UP community at saka mga state forces during that period. Pero at the same time, nagkataon pang napakalaking komemorasyon yung pagtatagpo ng Espanya at Pilipinas 500 years ago sa kwento ni Magellan. At para sa amin, ang dalawang pagkikita o pagharap ng dalawang magkaibang puwersa ay marami tayong paghuhugutan ng mga kwento at mga insights in which pwede nating pag-aralan, no? Pag-aralan at pagbalik tanaw para mas maintindihan natin ang kasalukuyan. Sir, sino naman po ang mga tao na bumubuo
ng ating programang ito at kailan ito gaganapin? Okay, ito'y nasa pangunguna ng Office for the Initiatives in Culture and the Arts sa UP Diliman. No? Ito'y isang pagpaplano na ginawa, inumpisahan namin bago pa magkapandemya at marami siyang mga nakapaloob na mga programa. Hindi lamang ito ng buwan ng Pebrero pero all the way to April. Kumbaga tawag nga namin it's more of a festival than a month, no? At naririto maraming mga talks na gagawin ng mga premiadong academics ng pamantasan. Naririto rin yung mga sharing, forums, mga produksyon na iprepara ng UP para i-share, no, on online platforms ang mga iba't ibang pagkakataon para tayo'y magbalik tanaw at pag-aralan muli ang mga yugto na ito ng ating kasaysayan. Sir, I have to be honest with you. Dahil kayo yung kasama ko ngayon, nang sinabi sa akin na magkukwento sa akin tungkol sa enkwentro, ay si Toym Imaw, na-imagine ko na yung event, oh my God, isa siyang visual feast. I'm sure isang malaki na, feast for the eyes talaga ito. Isa siyang siguro mga thought-provoking na mga pieces ang mangyayari, ang makikita natin dito. But you also mentioned lectures. So I just want to know kung pwede po ba nating i-walk through yung ating mga kapadayon tungkol sa iba't ibang bahagi ng enkwentro. Sure. So if you'd allow me to read, no, siguro itong yung mga mangyayari magaganap, no, at lahat ito ay makikita natin sa mga schedules at mga links sa UP Diliman OICA webpage sa Facebook. Ang una, ito yung nangyari nung February 1, yung mismong commemoration, yung sinasabi natin evening vigil in which we paid tribute to the individuals na naging kasapi at saka yung mga pangyayari nung nangyari yung unang araw ng Diliman Commune noong February 1. No? Ito yung barikada ng 50, pagpupugay at paggunita. Sumunoy dito ay yung mga virtual exhibitions na iminount ng UP OICA na ma-access rin natin through those pages. Ang tawag natin dito ay Salaysay ng Diliman Commune, a virtual exhibition. Naririto rin yung mga talastasan sa kasaysayan ng serbiyan ng mga online webinar. Mga kwentong mulat, the Diliman Commune, virtual pasyal. Since hindi tayo makapunta sa Diliman ngayon at naka-lockdown pa rin siya, unfortunately, gagawin namin, we will bring the experience to your homes and you can easily access it sa mga online platforms. Naririto rin yung saysay ng Salaysay, paggunita sa pagtatagpo ng puwersa at pamayanan. No? The Boxer Codex Reimagine, a viewing and recreating of the illustration of the Filipinos in the Codex through digitally generated images. Ano? Ito yung reference dun sa quincentennial celebrations natin. Ito yung ambag ng pamantasan sa mga diskurso ukol sa ating selebrasyon, no, sa Abril. Of Crosses and Culture, an anthropological look at 500 years of Christianity in the Philippines. This will be sa isang forma ng online forum. Tapos, Pagdiriwang 2, no? Christianity and Popular Devotion, an online international conference on folklore and heritage. Then, Sabang, an early and Southeast Asian European intercultural encounters. It's rin itong online conference. The second, Consuelo J. Paz lecture, a thumbnail sketch of Philippine linguistics during the Spanish colonial period by Dr. Arwin Vivar. It's a rin online lecture. At sa hulin ay ang tugon, a community reflects on historical moments. So in between this, meron pang mga maidadagdag kami na mga programa at pwede naman nilang i-check at we continuously update through the OICA webpage sa Facebook. Ayun. Sir, kailangan po bang mag-register para dun sa mga webinars and lectures or conferences? Yes, oo. Yeah. Yung mga iba meron para if you want to really participate. Right. Kundi naman, you can view the live streaming at habang nagla-live stream ay pwede nyong i-throw yung mga questions nyo at yung mga moderators naman natin ay handa upang ipasa ito sa ating mga speakers, sa mga guests, no?
mga resource person upang sagutin yung mga tanong ng mga audiences. Ayan, exciting kasi ngayon yan, Prof. Kasi syempre 500 years ang ating sineselebrate ng circumnavigation of the Yes. world. Of course, madaming mga activities ang talagang na-put on hold. Yes. And we're very happy that you have these mga series of events na pwedeng salihan ng ating mga guro actually, Yes. mga kaguruhan and mga estudyante rin Oo. na makikinabang talaga Yes. dito sa ating mga diskurso. Yes, it is unfortunate that everything has to happen online ngayon, Right, hindi ba? right. At yung mga ganitong pagkakataon ay sana mag-take advantage yung ating mga guro nga at mga estudyante na parang extension ng kanilang classroom learning, no? Right. Kasi ang mga guest naman natin ay ang mga dalubhasa at saka mga eksperto sa mga fields at kinikilala ng ating bansa. At napaka-gandang oportunidad ito para palawakin ang ating pagkaintindi tungkol sa mga topics na i-discuss nila during this series of webinars and online forums. Sir, excited ako dun sa dun din sa Boxer Codex. Oo. Yung paano po yung, kasi akala ko nun talagang live na meron kayo Oo. ni, but these are virtual renditions. Yes, I think they're going to treat it a little creatively, no? Rather than yung parang mga fixed illustrations na nakikita lang natin, no? And it will be presented in a different light. So maganda itong pagkakataon na yung mga hindi pa familiar sa Boxer Codex, isa yun na napakahalagang dokumento ng mga series of mga illustrations na nagbigay sa atin ng pagkakataong masilip kung ano yung pre-colonial Philippines nung panahon na yun. Correct. And yung the richness of our culture. Yes. Pwede po nating imbitahan ang ating mga kapadayon na sumali sa ating enkwentro. Yes, so iniimbitahan na namin po sila, yung mga ating nanonood, no, at nakikinig ngayon, na kung pwede po ay bisitahin po natin ang mga UP Diliman Facebook page at UP Oika sa Facebook po, at naroon po lahat ang mga programa, ang mga links, ang mga siguro mga konting requirements para makasali po tayo at matunghayan itong mga online webinars at online forums na ibinabahagi namin sa sambayanan. Yaring din lamang na si Toym Imaw ang aking kasama ngayong hapon. Sir, hindi ko palalagpasin ang pagkakataong itong tanungin. Meron pa po ba kayong mga activities or exhibits na upcoming na pwede naming abangan? Okay. Sa ngayon, no, yung currently yung kumbaga inintroduce lang namin nung Lunes ay yung barikada na instalasyon na nasa harap ng UP Quezon Hall, no, sa harap ng oblation ay naroroon po. Ito po isang memorial at gawang visual para paggunitain yung panahon na yon. At itong mismong barikada installation na ito ay hindi lamang po isang static display, no. Naroroon po ay may mga kapupulutan kayong mga kwento na nakakalat doon sa buong sa buong installation. It is unfortunate that ang UPA ang lockdown until February 14. Pero after that, Valentine's Day. Yeah, oo nga, Valentine's Day. So, antayin po na lang natin hanggang February 15 kung saan pwedeng buksan po ulit ang universidad para ma-enjoy ng openness, no, yung mga park and open spaces ng UP. Ang Madla, pwede nyo pong bisitahin itong installation na ito. Just be sure to please observe health protocols para safely natin ma-enjoy yung ating instalasyon roon. Tapos, towards sa katapusan ng taon na ito, matatapos na natin yung pavilion ng Pilipinas, official pavilion sa World Expo sa Dubai. Yay! Ang pagkakaalam ko ay sa Oktubre ito bubuksan at naroon po ay mag-showcase tayo ng ating kultura through yung theme ng pavilion natin is Bangkota. Bangkota. Oo, parang it's a vernacular term for corals, no? Parang natin. So, ito po ay pinagtulungan ng maraming mga creatives through the initiatives of the Department of Trade, no, DTI, no, and Industry. And ang ating curator po nito ay si Marian Pastor Roses. At nag-ipon-ipon siya ng mga artist para mag-collaborate. Marami po kaming mga sculptor, mga pintor, mga installation artists na gumawa ng mga piyesa at ibabahay po ito doon sa ating napakagandang pavilion na dinesign na Bujian Layog group. So matutunghayan po natin ito, meron na pong mga teasers na lumalabas
kung ano yung mga napapalaman dito sa ating pavilion. At sana po ay kahit hindi po tayo makapunta roon, ay mabisita po natin yung mga online platforms in which mai-share po ng ating departamento, yung DTI, yung mga nangyayari doon sa ating pavilion sa Dubai. Yan, exciting yan mga kapadayon. Maraming salamat po, Sir Toy. Maraming salamat rin. Talaga namang siksik, liglig at umaapaw ang mga inihandang mga gawain ng UP Diliman, Office for Initiatives and Culture and the Arts upang maipalapit at maipamulat sa sambayanan ang kahalagahan at kontribusyon ng mga pangyayaring ito sa ating kasaysayan. Maraming salamat pong muli, Professor Toy Imao, sa inyong panahon at sining na binahagi sa ating mga kapadayon. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon. Kwentong pag-asa tampok namin ngayong hapon. Halina't ating pakinggan dito lamang sa Sining Inspirasyon. Ako po si Jerome Peña Flor Quiambao, mas kilala po bilang Karamba dito po sa aming bayan ng Florida Blanca. 10 years na po akong nagtitinda ng goto at mami, at doon po ako nakilala. At syempre dahil love ko po yung fashion, pinush ko po yung pagiging fashion designer. At hanggang ngayon po yun, ginagawa ko pa rin siya. At nakapag-attend na po ako, nakapag-bridal expo na po ako sa SM Pampanga. At yun po yung ginagawa ko para mabili ko po yung mga gusto ko, matulungan ko yung pamilya ko. At araw-araw po ako nagtitinda ng goto at mami. At doon din po ako nakilala dito sa aming bayan. Gumagala ako, ikot ako ng ikot, parang doon yung kaligayahan ko. Isang araw na aksidente po ako, 2016 yun. October 11, 2016, na aksidente po ako, nabangga po ako ng malaking truck. Marami po ako natutunan. Nagbago po, nag-start po akong tumaba dahil sa gamot na ininom ko. Dahil tumaba ako, nawala na ako ng confidence sa sarili. Hindi na ako nagbihes. So makikita naman ninyo kung gaano ako kapasyonista. Sobrang sexy ko at ginagaya ko si Vice Ganda. Idol ko po si Vice Ganda. Pero ngayon, bago mag-pandemic, ay successful naman po yung akin sa fashion naman, sa pagbibis po sa mga weddings. Ayan po yung mga pictures ng mga wedding ko, yung mga wedding gown at saka sa mga wedding suit ko. Doon pumasok yung pandemic na to, nalungkot ako, nag-isip ako, yun yung time na nagkulong ako. May pagkakataon pa na nakulong ako dito sa shop. Kasi parang hindi ako sanay na hindi nagtatrabaho. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi na ata ako si Karamba, parang nagbabago na, parang hindi pwede ito. Biglang pumasok po sa isip ko, parang may bumulong sa akin na, bakit hindi ka mag-vlog? Kasi marami talaga nagsasabi sa akin na mag-vlog ka, Karamba. Kasi yun nga, dahil siguro nakikita nila na kaya ko mag-vlog. May 13, 2020 ako nag-start mag-vlog. At nung una, hindi ko po alam yung content na gagawin ko. Basta nagpakilala lang ako kung ano ang pinaggagawa ko. Hanggang na-realize ko na yung vlog ko pala, mas naging komportable po ako dun sa pagtulong, pag-share po sa tao, pag-share sa kapwa ko, pag-share ng love sa kanila. Kaya na-realize ko po sa pandemic na to, at naniniwala ako na kaya ibinigay sa akin ni Lord ng ganon kabilis kasi alam ko may plano siya sa akin. So, para sa aking mga kapwa Pilipino, sa mga manonood natin, sa mga katulad ko na sa business, nagtitinda, fashion designer, vlogger, kahit anong pagsubok yung dumating sa atin, wag na wag tayo mawawala ng pag-asa. Kasi tuloy lang tayo sa pangarap natin, sa ginagawa natin. Kasi kapag may mga pagsubok na ganyan, may mga bagay tayong matututunan. Lahat ay may dahilan. So binigay sa akin ni Lord yung pagiging vlogger para makapagbigay inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang ating daan, diretso lang. Huwag tayong liliko ng daan para lang, alam niyo yon, para lang dun sa mas madali. Dapat kahit may pagsubok na darating sa atin, diretso lang tayo sa pangarap natin. Magandang araw mga kapadayon at mga partners! Ngayon nga ay buwan ng Pebrero, kung kailan nating ipinagdiriwang ang pambansang buwan ng mga sining. Ang taunang selebrasyon na ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 683 na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino 30 taon na ang nakalilipas. Mga partners, noon ngang February 3,
ay formal lang binuksan ng ating National Arts Month sa pamamagitan ng isang press conference kasama ang ating mga opisyal. At alam niyo ba mga partners kung sino kasama natin doon? Walang iba kundi si Miss Universe 2018 at NCCA Arts Ambassador, Miss Catriona Gray. Wow, tunay naman mga partners na talagang exciting ang celebration ng National Arts Month ngayong taon na ito. Dahil ang mga pambansang komite ng Subcommission on the Arts ay may mga inihandang flagship programs bilang pakikisa sa tema ng National Arts Month ngayong taon. Ang tema po natin ay Alab Sining, Alay Sigla. So mga partners, mga kapadayon, ano ba ang mga aabangan nating kaganapan sa pagdiriwang ng National Arts Month 2021? Unahin na nating pakinggan ang maiksing mensahe mula sa puno ng National Committee on Architecture and Allied Arts, si Landscape Architect Zenaida Galingan. Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining, inihahandog ng NCCA at ng National Committee on Architecture and the Allied Arts ang Saan Ka Lulugar? Conversations on Spaces in a Post-Pandemic World. Nagaganapin mula Pebrero hanggang Abril ng taong ito. Ang proyektong ito ay binubuo ng mga webinars at roundtable discussions na lalahukan ng mga eksperto mula sa larangan ng architecture, interior design, landscape architecture at environmental planning. Ito ay magkakaroon din ng isang online exhibition at ng isang design competition. Mga partners, abangan natin ang Cinema Rehiyon 13 mula mismo sa National Committee on Cinema mula sa ating komisyoner, Dr. Rolando Tolentino. Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining, inihahatid ng NCCA at ang National Committee on Cinema ang Cinema Rehiyon na gaganapin ngayong Pebrero at Marso 2021 at sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang retrospective ng mga pinakamagagaling na pelikula mula sa rehiyon ay gaganapin online. Ang Cinema Rehiyon 2021 ay magtatampok ng mga pinakamabubuting pelikula ng nakaraang taon, mga pelikulang kumakatawan sa kababaihan at LGBTQIA+, ang dalawang omnibus na pelikulang Eksena 1 at 2 na nagtatampok ng 16 na filmmakers tungkol sa kanilang buhay sa pandemicong lockdown, talkback sa filmmakers, master classes, at film fora. Ang Cinema Rehiyon 2021 ay tinatayang pinakamalaki sa inaasahang bilang ng pelikulang napapalabas at bilang ng manonood. Magkita-kita tayo muli sa panonood ng sineng Filipino sa online. Halina't makisining. Ani ng sining ng taong bayan. At mga kapadayon, ngayong taon, asahan ninyo na nariyan pa rin ang longest running dance concert program ng National Arts Month. Handog naman ito ng National Committee on Dance. Ating alamin ang mga kaganapan mula kay Dr. Shirley Halili Cruz. Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining, inihatid ng NCCA ang Sayaw Pinoy Goes Virtual of the National Committee on Dance. It will be held on February 20, 21, 27, and 28, while the International Conference on Dance Research will be on February 16 to 19, 2021. Ang Sayaw Pinoy Goes Virtual ay ang programang maghahatid ng mga sayaw na nagpapakita ng yamang kultural buhat sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Sayaw Pinoy Goes Virtual. 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 Halina't makisining. Halina't makisining. Halina't makisining. Halina't makisining. Sayaw Pinoy Goes Virtual. Halina't makisining.
Mula naman sa National Committee on Literary Arts, ang Reading the Regions. Narito na si Dr. Juliet Malyari. Magandang araw sa inyong lahat. Pagdiriwang ng Buwan ng Sining, inihahatid ng National Committee on Literary Arts ang komperensyang Reading the Regions Part 2 na gaganapin sa ika-30 at 31 ng Marso sa pamamagitan ng Zoom at ng FB Live streaming. Ang Reading the Regions Part 2 ay nakatuon sa Philippine folklore at oral traditions at kami ay naghanda ng kapanapanabik na programa. Ang magiging keynote speaker ay si Dr. Wesley Mujares, ang ating national artist. Susundan siya ng napakayamang talakayan sa pamamagitan ng mga plenary lectures na ibibigay ni Dr. Prudencio Jose, Dr. Alice Magos, Dr. Alan Derain at Dr. Alvin Yapat. Pararangalan din ang mga kilalang Filipino folklorists katulad ni Arsenio Manuel, Damiana Eugenio at iba pa. Magkakaroon din ng mga parallel sessions na magtatampok sa mga manunulat na nag-ambag doon sa antolohiya ng folklore. At hindi lamang yon, maglulunsad din ang 3 antolohiya ang NCLA. Kasama na nga ang antolohiya sa folklore, ang Agwat Hilom na isang antolohiya tungkol sa pandemya, ang Ubod, isang antolohiya na sinulat ng mga bagong manunulat. Kaya hitik na hitik ang programa. Inaanyayahan namin kayo. Halina't makisinig. Mga kapadayon, bilang mga Filipino, kilala ang ating angking husay at talento sa larangan ng musika sa buong mundo. Alamin natin mula kay Professor Felipe De Leon Jr. kung ano nga ba ang konsyertong handog ng National Committee on Music. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong buwan ng sining, ihahatid sa inyo ng National Music Committee ang programa na tinawag namin Musika Puruan. Sa Pebrero 21, sa mga susunod pang linggo hanggang Marso 14, paririnig namin sa inyo ang lahat ng uri ng musika sa Pilipinas. 8 episodes ito na makikita nyo kung gano'ng kayaman ang ating musika. Mula sa musika ng katutubo, hanggang sa mga kundiman, ang pop music din at mga classical na tugtugin ay maririnig nyo. Sana ay masayahan kayo sa aming pagtatanghal ngayong buwan ng sining mula ika-21 ng Pebrero hanggang ika-14 ng Marso tuwing linggo, alas 6 ng gabi. Halina't magising! Narito na ang tampok sa badulaan mula sa National Committee on Dramatic Arts, si Ginoong Filimon Blanco. Magandang araw sa lahat. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Sining, inihahatid ng NCCA National Committee on Dramatic Arts ang Tampok 2021 na magsisimula sa ika-15 ng Pebrero hanggang sa katapusan ng Marso. Ang Tampok ay may 2 components, ang Ipasundayag at Ituro Dula. Ipasundayag is a celebration of the rich legacy of theater making in the country. It will premiere the video documentaries and digital presentations of the creative processes and exemplary works of select theater groups. Ituro Dula is a program that offers 5 online theater courses, harnessing the rich and vibrant praxis of theater makers from various networks in the archipelago. The courses are: first, traditional forms in contemporary context, the bayok in the practice of singing kambayoka in sound. Second, the art of managing theater. Third, practices of community theater. Fourth, research for a theater production. And fifth, theater for development. Each course will consist of 18 hours of synchronous and asynchronous classes, which will run for 3 hours per week in a span of 6 weeks. Youth Advocates Through Theater Arts or YATA is our implementing partner. Halina't makisinig. Halina't makitampo. Taong bayan. Ani ng sining ng bayan.
Malaki naman ang kontribusyon dito ng ating mga visual artists sa aspetong ito. Kaya naman, hindi magpapahuli ang National Committee on Visual Arts sa kanilang programang handog ngayong National Arts Month. Narito po si Binibining Geraldine Araneta para sa mga detalye ng kanilang programa. Partners, mga kapadayon, narinig na natin ang 7 flagship programs ng Subcommission on the Arts. Talaga namang nakaka-excite ang National Arts Month 2021, lalo na't nationwide at global ang reach nito ngayong taon. Mga kapadayon, sana'y makibahagi kayong lahat sa pagdiriwang ng National Arts Month 2021. Tulong-tulong natin palaganapin at pagtibayin ang mga arte sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Kaya naman mga partners at mga kapadayon, Happy National Arts Month sa ating lahat! Halina't makisining! Aani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Ani ng sining, ani ng galing, diwa at damdamin ng taong bayan. Ani ng anyo ng ating pagtatao. Ani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Ani ng liwanag ng kamalayan. Ani ng diwa ng taong bayan. Ani ng gabay sa ating paglalakbay. Ani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Aani, 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 ani ng sining ng taong bayan. Ani ng likha ng taong malikhain ating ani. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!